Alamat ng Niyog. Si Delilah, ang pinakamagandang babae sa baryo, ay maraming manliligaw, kasama na ang ilan sa mga lalaking bantog. Ngunit hindi niya sila pinapansin sapagkat may isang lihim siyang itinatago. Umiibig din siya kay Miyog. Maraming dahilan kung bakit napamahal ang dalaga kay Miyog. Isa na rito ay noong magkasakit ang kanyang mga magulang. Nagkaroon ng malubhang karamdaman ang kanyang ina at ito'y naratay sa higaan. Ayon sa albularyo ng baryo, tanging ang bunga lamang ng mahiwagang puno sa gitna ng kagubatan ng kamo ang makapagpapagaling dito. Ngunit ang mahiwagang puno ay binabantayan ng isang dambuhalang baboy, mabangis, mapanganib at halos walang makalapit dito. Sinubukan ng 7 lalaking bantog na kunin ang bunga, ngunit sila'y nabigo. Napakalakas ng tagapagbantay, nasugatan at nasupil ang bawat isa sa kanila, kabilang na si Samson. Isang gabi, lumapit si Miyog kay Delilah. Sa kabila ng panganib, nangako siyang kukunin niya ang bunga ng mahiwagang puno para sa mga magulang ng dalaga. Nag-alala si Delilah, ngunit taos-puso siyang nagpasalamat. Nagtungo si Miyog sa gitna ng kagubatan ng kamo. Matiyagan niyang pinag-aralan ang kilos at galaw ng tagapagbantay. Hindi siya nagmadali at maingat niyang itinala ang mga mahahalagang detalye sa kanyang maliit na kwaderno. Makalipas ang 3 araw ng pagmamatiyag, buo na ang loob ni Miyog na kunin ang bunga ng mahiwagang puno. Gamit ang kanyang tirador, kinuha niya ang atensyon ng dambuhalang baboy ramo. Nagalit ito at agad siyang sinugod. Subalit dahil sa taglay niyang bilis, nakaiiwas siya sa bawat pagsalakay ng tagapagbantay. Nagpahabol si Miyog sa baboy ramo at dinaya ito upang mapunta sa patibong na kanyang inihanda. Nahulog sa bitag ang dambuhalang tagapagbantay. Alam ni Miyog na ilang segundo lamang ang meron siya upang kunin ang bunga ng mahiwagang puno. Ubod lakas at bilis siyang nagtungo sa mahiwagang puno para kunin ang bunga nito. Ilang saglit lang ay nakakawala na ang tagapagbantay sa patibong at sinugod agad nito si Miyog upang protektahan ang mahiwagang puno. Nagngit-ngit sa galit ang dambuhalang baboy at hinabol siya nito. Mabilis at magilas man si Miyog, siya'y naabutan nito at nasuwag ng matutulis nitong pangil. Nagtamo ng matinding pinsala si Miyog. Lubha siyang nasugatan sa paglusob sa kanya ng tagapagbantay. Bagaman sugatan siya ay pinilit niyang tumakas sa tagapagbantay. Sa kanyang pagtakas ay may tila isang bulong siyang narinig. Isang mahiwagang tinig na nagsabing gamitin ang ehemplo ng tunog. Pinagkakaloob ko sa iyo ang ehemplo ng tunog. Sa isang kisap mata, nagningning ang kanyang mga paa. Nanumbalik ang kaniyang lakas, wari hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. At mabilis siyang lumikas sa gitna ng kagubatan na parang isang alingawngaw ng tunog. Pagdating sa baryo, ikinagulat ng lahat ang kanyang pagbabalik. Hindi makapaniwala ang mga tao. Agad niyang ibinigay ang bunga sa albularyo. Ngunit pagkatapos niyang iabot ito, siya'y nawala ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Delilah umiiyak. May halong lungkot at saya sa kanyang mga mata. Masaya ito dahil nagising na ang kanyang iniibig. Masayang-masayang ibinalita ni Delilah kay Miyog na magaling na ang kanyang mga magulang. Ang karamdaman ng kanyang ina ay tuluyan ng gumaling dahil sa mahiwagang prutas. Labis ang kanyang pasasalamat at tatanawin niya ito bilang isang malaking utang na loob kay Miyog.